ay naniniwala maganda ang ginawa ninyo sa bansa. Bakit tila baga ang administrasyon ngayon ay buhos or all hands on deck ika na sa pagsira sa pangalan ng Duterte? Bukod ay pagkus na maganda naman ang inyong ginawa. Kaya sinabi ko, I don't give a shit. Ako, tapos na ako, pinakita ko na yung, ika nga sa ano, yung salida ko. Salida yung show ko. Bisaya yung Espanyol, pati Bisaya yung salida. Napakita ko na yung salida ko. Inyo na naman. Tapos na ako. At least sa panahon ko, kontento ako na I do not have to get an approval from anybody. Dito sa konsensya ko, may ginawa ako para sa bayan ko. At marami akong, at least dito sa mga Maynila, Fort Upper, kung ilang mga sindikato. Kung magsabi kami noon may 10 na sindikato ito malalaki, siguro naiwan pag alis ko, may mga 2 3. Hindi ko maubos. Hindi ko maubos kasi naubusan ako ng bala. Hindi kasi magprangkahan tayo. Sabi ko magprangkahan na lang tayo. Huwag lang tayo maglaro-laro dito. Total, hindi naman ako public officer. Huwag na tayo magdrama. Alam mo, kung kayo mga criminal, kung ano-ano, kaya kong gawain yung ginagawa ninyo plus 100 times pa. More cruel and more violent than what you can do. You do your worst and I will do mine. At doon na lang tayo magkita kasi pagdating ninyo, may surprise kayo. Kasi dapat mauna ako. Kasi pagdating ninyo sa impyerno, magtaka kayo si Satanas, wala na sa trono nila. I'll give you a riddle. Sinong nakaupo pagdating ninyo sa doon sa impyerno? Sino nakaupo sa trono ni Satanas? You guess. 2 each. Si Satanas nag-manicure lang yan sa paa ko. Bakit ako magpatalo? Gago. Magpunta ako doon sa impyerno para pasunog lang tapos si Satanas ba tigas-tigas doon. Sabihin ko sa kanya, bakit? Naging presidente ka ba ng Pilipinas? Hindi, ako, sarcasm plus malicious, na ako. Pero napipilitan ako kasi yan ang kailangan ng mga kriminal. Hindi mo madalas pakiusap yung mga putang ina niya. Walang mangyari yan. Kayo, alamin niyo. Madala mo itong mga pagka nakahawak ng baril yan, sabi ko sa pulis, kaya sabi ko sa pulis, patayin mo. Tanungin mo yung mga pulis dito. Sabi ko, wag ko kayong makita, maabutan sa ospital na nakatingalo, na binaril kayo ng kriminal. Dapat yung kriminal ang nandyan sa emergency room. Kayo yung pakapi-kapi pagkatapos ng trabaho.
Sabi ko nga, no quarters given, no quarters asked. Yun ang training ko. Ang problema lang kasi ay ang nasa kampo ako dito sa civilized world. Kasi kung nalagay rin ako sa kampo dito sa mga ulol na to, the evil, at tagal na siguro ako sa kulungan, ay patay na. Ikaw, Lorraine. Mr. President, sir, nagmo-monitor ako ng mga comments, sir, during the Senate hearing. Tapos yung predominant na narinig ko, we miss this president. We miss yung ganitong malakas na paninindigan. At nanggagaling kasi yun, sir, sa mga taong malungkot na at natatakot sa mga kriminal at kriminalidad. So, ano po kayang pwede niyong sabihin sa ating mga kababayan para bigyan niyo naman ng konting lakas ng loob? Alam mo, to my countrymen, many, maybe almost half of the population, maski dito sa kwartong ito, hindi niyo magustuhan yung demeanor ko, yung asta ko. Sabi, ito ba mayabang ito o ano ba gustong ipakita nito? Yung naging presidente na ito, naging mayor na ito, ano pang gusto niyang ipakita? Ang gusto ko kasing ipakita is my message primarily to the Filipino people is that ito sasabihin ko para ito sa inyo. It is really actually to protect you. Na itong mga kriminal, nagbibigay ito ng problema sa atin. Alam mo, pag ikaw ay isang wage earner lang, ordinary, tatrabaho ka lang sa hotel, may anak ka, nag-aral, tapos college sa gabi. You know, every night, kung sa trabaho ka, o nasa bahay ka na, tapos naghihintay ka pa, magsige ka tingin ng rilo mo, lalo na kung may bagyo, hindi mo malaman kung yung bus na sinakyan ng anak mo, hinold up, o naglalakad yung anak mong babae, dinampot. Yung sense of security, wala. Sa Davao, meron talaga. Kasi pag nagkamali ka talaga, let me be very bastos ang bunga mo. Do not fuck in my secret. Huwag mong galawin yung inosenteng tao, lalo na yung mga bata. Pag ginalaw mo yan, hindi kita papadusutin. Yung mayor ako. Nang magtanong kayo, I'm sure almost nasa isip, Mayor, ilan ang pinatay mong kriminal sa Davao? Hindi ko naman masabi mo, I can't quantify it. At sinabi ko lang, there was, we enjoyed a little place, or there was law and order, sumusunod naman lahat, malinis ang Davao, sumusunod naman sinabi ko na huwag natin hiyain ang, maraming bisita dito, pagandahin natin ang Davao. Kayong mga kriminal, umalis na kayo. Nung punta kayo sa ibang lugar, ayun, may sinasabi ako na mga cities, pero out of respeto sa kanila, I will not repeat it again. Mukhang mai-insulto rin sila. So, umalis kayo. I'll give you the chance. Pero wala ko talagang patience sa
maliit masyado ang magkamali ka lang ng kunti. Pagka-criminal ka, may record ka, galing ka sa munti o nakulong ka na, at may record ka sa database sa nasyonal, mag-ingat ka talaga kasi kunting katamali yan, tatapusin kita. Para ano? Para sa bayan. Maniwala ka o hindi, strange as it may seem to you to hear it, maybe, para sa bayan. Para sa mga pinsan ko na walang pera, walang kotse, naglalakad. Para sa mga kapatid kong Pilipino dito na mag-uwi, tapos magsakay ng bus, tapos hold upin pa yung bus, kukurin pa yung pera, at minsan may binabaris na may sinasaksak. Alam mo, we pray to God for justice. Diyos ko po, bigyan mo kami ng hustisya. Ngayon, tanungin ko si Diyos, Diyos, kailan kami maghintay? At least, bigyan mo kami ng time limit. Padaan mo lang dyan sa pare yung message na ito yung sagot ko. Hoy, Rodrigo, gago ka. Yan. Pero kung wala kang binatagang time limit at magtitiis kami dito araw-araw, may ma-hold up, may ma-rape, at least one rape is killed a day, one kidnapper killed a day. Minus-minus yung buhay natin dito. Gawin akong mayor dito, di ba? Potang anil malina dito. Sabihin ko, diba? Hindi lang ako makatakbo dito. Tatakbo ako ng mayor dito. Not minsan a particular city. Pag sinabi kong umalis kayo dyan, bigyan ko kayo ng cement trunks na bilihan ko kayo. Diyan sa Baklaran, marami dyan mura. Maglangoy ka, huwag ka nang huminto. Basta langoy ka na lang hanggang saan ka mag-abot. Putang ina mo, huwag ka nang bumalik. Do not look back or try to swim back. Kasi naghihintay ako dito, may baril, putang ina mo.